tinatawag natin ang paghusga para sa iba't ibang mga tropa, grupo, individual para sa ating hinaharap na bagong gobyerno. Di ba? Si Bongbong nagtatag ng bagong bansa. Ngayon, sa akin, binabalik ko ang bagong lipunan. Yan na ngayon ang titingnan ninyo. Kasi labanan na ito. Sa sinasabi ko nga, umpisahan natin sa maganda. Para at least lahat tayo makinabang sa magandang hangarin ng bawat isa. Kasi ang katotohanan, masakit po yan pag nailantad. Kaya, wini-welcome ko kayo lahat. Nandyan na kayo. General Swaib, Princess Mirgos, Ma'am Amrose, lahat kayo. At least nandiyan dyan at meron tayong isang guest ngayon na talagang mga kuan, no? Si Jay Macam ng Maguindanao. Welcome. Lahat kayo, no? Shirley, Penny ng Maguindanao. Thank you for coming in. At least alam natin na talagang, sabi ko nga, itong ginagawa ko ay hindi para sa akin, kundi para sa inyong lahat. Uumpisa tayo kapag talagang marami na ang pumasok at nang makita nila, kasi siyempre natural, hindi ako nagpa-anunsyo kaagad na kailangan kong lumantad sa ganitong panahon, ganitong oras. Kasi alam naman natin, matindi ang ginawa nilang pagharang simula pa in 2009 nung lumaban ako sa pusod ng Ligwasan Mars. Ngayon, iisa lang ang gusto kong iparating sa lahat. Kung kayo ay kumakalaban sa akin, salamat. Kung kayo ay kumakampi sa inyong mga political alliances, salamat. At kung kayo ay nagdidepensa sa inyong paniniwala, salamat pa rin. Kasi, ika nga, according to what you believe, doon kayo tatahak. Subalit, ang sinasabi ko palagi sa inyo, lahat ba ng impormasyones na nakuha ninyo ay tama? Kaya nga, ako bugbog sarado sa paghamak, sa pag-atake ng moral, prinsipyo, ng aking dignidad, kredibilidad, ng dahil sa pera. Ng dahil sa pera. Pero, ginagawa nila iyan, pera niyo, oo. Pero ang usapan, pag nailabas ko, ang pera. At yung mga taong inutusan, hindi kayo dapat mabahala. Bakit? May hustisya. May records. Kaya nga napilitan kaming ilabas yung 22.8 million. Actually, hindi lang yan. Marami pang pera na binigay at nakuha. At iyan ay ina-account. Pero yung ako ang ididiin at ipahiya sa buong mundo, ay may nararapat din na sumalo ng kahihiyan na iyan dahil ibibalik ko yan sa kanila. Ni minsan ba kayong mga inutusan, dumipensa ba kayo kay Queen? Na in fact si Queen ang naghanap ng finance para sa inyo mula pa 2009. Sa aking hangad na mapadali. Dahil alam ko na nandiyan lang kayo. Pero iyan ay pasakaili lamang dahil lahat naman ito tinatawag natin. Kasi nga, ang gusto nila sila ang kilalanin at sila ang mamumuno. Atakihin niyo pa ako ang hindi ninyo alam
Mismo ang organic agencies na nanghuhuli ang siyang nagbabantay sa inyo. Kung hindi totoo si Queen, 2009 pa. Dapat kinuha na ako. Pero, anong ginagawa ko? Pinagtatanggol ko ang tama. Ang dami niyong pananalita, akusasyon sa akusasyon, scammer, manloloko. Inisip niyo ba muna ang sarili ninyo? Kayo nagpo-post na hindi niyo inisip kapahamakan ng buong angkan ninyo. Ngayon, titingnan niyo. Congratulations! Nag-eleksyon kayo. Pinagtatawanan niyo ako. Hinahamak niyo ako dahil nagka-eleksyon. Kayo ang babalikan. Bakit? Dahil sa paniniwala ninyo at dahil sa suporta ninyo sa mali. Dahil mali na ang eleksyon, dahil yung otoridad na binigay namin tapos na. Dapat tapos na yan in 1983 pa, 1986 final. At ako bilang nagmisyon, bilang isang pinagbigyan ng pagkakataon, nagbigay pa ako ng panahon. Uumpisa tayo sa tamang state of the nation ng 66 plus 1 countries in a short while. Pinapasakailihan ko lang kayo para makita ninyo. Kasi minsan nakita ninyo sa lahat ng broadcast ko, lahat gumagamit ako ng pananalita na naaayon. Pero sa araw na ito, May 12, 2025, anniversary po natin sa Coronang Black Fatima na nangyari sa Heritage Hotel. At doon, maraming mga kasama natin. Nung nakita na nila, gumawa sila ng kanilang mga linyahe, ng kanilang mga daan. Dahil dapat nung araw na yon, ihaharap na sa Malacanang kay Executive Secretary Bersamin. At iyan ay pina-arrange ko sa financial team ni Apo Aba Hornelo alias Sultan Anas. At iyon ay nagkamali sila dahil akala nila dahil kapatid na totoo mula 2010, yun ang ginamit nila. At kami yung ginagawang hindi totoo, pero pangalan namin ni Radya Mamay ang ginagamit. Pruweba sa pruweba at ngayon iyan ay napatunayan na dahil ang husgado ng kataas-taasan na hukom ang siyang gumalang. Uumpisa po tayo, as usual, sinasabi ko sa inyo, inihingi ko lang na pumasok ang mga dapat pumasok na mga kasama natin. Kasi dito makikita ninyo yung tinatawag natin na update at lahat itong ginawa natin para dito sa ating programa ng pagpalabas ng pera. Hindi yung programa ng eleksyon, hindi yung programa ng gusto nilang kukunin ang gusto nila sa pamamagitan ng claims nila. Okay, so ngayon, hayaan natin sila pakiusap sa lahat ng mga commenters, pabayaan natin kung merong magmura, merong magano, kasi nandiyan mismo may nagbabantay dyan na organic agency ng Philippines na iyan ay inuutusan ng makapangyarihang presidente at iyan ay ang ating mahal na Apo Lakay. Kung hindi nyo pa nakikita, titingnan nyo ang mukha ng nagsasalita. Inaantay ko pumasok ang mga taga-Malacanang, taga-Senado, taga-Kongreso para makita nila. Harangin man nila ito, ang hindi nila alam. Meron tayong taga-record right from the start. Isa lang ang hiling ko, hayaan ninyong mailabas ito. Hayaan ninyo na maintindihan ng sambayanan ang gusto ng mga foreign dignitaries that I have to speak in English today, but I told them
I have to cater to my people. Kailangan mas maintindihan nila ang nangyayari sa buong mundo. Napakaswerte ninyo, mga kababayan ko. Tanggapin niyo ako o hindi, I am still the chosen queen before I was even born into this wide world. Sirain niyo man lahat ang dangal ko. Ibalandra niyo man lahat ng kasinungalingan niyo. You cannot still win against the person whom you do not know na meron palang tinatagong mga pwersa na hindi ninyo alam. When it comes to legitimacy, talagang inayos ko ito. Lahat ng trabaho ko dokumentado, silyado, aprobado, at iyan ay validated, at iyan ay ginampanan. Dahil lahat iyan ay nakatutok towards the heart of Malacanang, na yan ay mismo inuutusan ang presidente ng Pilipinas. Mula kay Aquino, actually nag-umpisa yan kay Madam Gloria Arroyo. We see each other, nag-usap kami, at alam namin kung ano ang claims at kung ano ang tinatawag na heirs and successor. So sa ngayon, matindi dahil sa kakulangan ng mga knowledge, dahil sa kakulangan ng edukasyon, dahil sa kakulangan ng pag-iisip na tama. At iyan ay talagang ginawa ng gobyerno. Dahil ang motto nila, wag natin silang paaralin para hindi nila alam na niloloko natin sila. Iyan mismo, galing iyan sa mga politiko ng Maguindanao, politiko ng Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dahil ang hindi nila alam. Palagi ako nakaupo sa Manila Hotel para makita ko mismo kung paano sila nagtatatawa kung merong patay at merong nasakripisyo na merong mga pamilya na nalagay sa kalabuso. How many years na kayong naghihirap? Lupasog. Pinagtawanan niyo ako noon dahil ginagamit ko ang lupasog. Pinawanan niyo ako dahil ako ay isang Facebook queen lamang. Maalala ko, ang Sultan Moidsol. Pero ang hindi niya alam, nilagay ko rin lahat sa Facebook ang kasiraang ginawa niya. At marami kayong mga gumawa. At you rest in peace dahil sa ginawa ninyo. Paglibak, pag-backbite, pag-stab, at even to the point that you want to control the brain of the queen so that your interest shall be protected. Can it be? Pinasukan ko kayo lahat. Pinasukan ko lahat ng Marcos. Lahat na nag-claim na sila yung signatory. And I remember, Kaka Eduardo de la Cruz, dinala ko pa sa Mindanao para at least makatulong. Ibandang huli, they twisted the story at binigyan ako ng timeline na ako ay hanggang October 30 lamang noong 2019. Kasabwat ang mga media dyan, kasabwat ang mga pinagkatiwalaan ko. Kaya nga dito makikita ninyo. Merong nagsalita that all my trustee, lahat ng aking mga pinagkatiwalaan ay mga walang kwenta. At wala na akong tao ngayon. At wala nang naniniwala sa akin. Salamat po. Ang hindi ninyo alam,
lahat ng binigyan ko ng otoridad ay siyang gagawin ko paglabas ng ating totoong presidente mula pa 1975. Ngayon, kung nakikita niyo ang mukha na ito, in all my broadcast, my podcast, my faces changes in accordance to what I believe in all the projections that I want to say. Nandyan yung matanda, nandyan yung nakakatawa, nandyan yung tinitingnan ninyo, babuyin man ninyo, lahat yan, I allowed you to bully all my publicity, all my broadcasts. And I allowed those people who tried to ruin my reputation because walang saysay ang implementasyon ng Divino Gobyerno, ng Divine Justice kung wala rin kayo. Tinanggap nyo yan. That is your destiny. That is your choice na magpagamit kayo. You thought, inisip nyo ba, that Queen has already reached the highest peak of this mission? Saan kayo? You were saying na matagal na kayo sa akin. But I can account whoever you are. And I welcome you to do such because that is your privilege. That is your choice. At iyan ang inyong ginawa. Nagiging masigasig si Queen dahil sa programa. At ako'y nagpapasalamat sa mga mismo pobre sa pobre. Ayaw lang nila ilabas ang pangalan nila. Queen, ito po ay nagkopras ako. Nakakuha ako ng 1,000. Hatiin po natin. Nandiyan na po sa GCash ninyo. Ang 500, ikumpara sa 300 ninyo na merong mga salita na hindi maganda. Mapalad ang 500 na pinaghirapan, maluwag sa puso para itulong sa misyon. Nagbabayad ako, may resibo ako. Sino ngayon napahiya? Kayo. Dahil mas iniintindi ninyo, pinaghirapan ninyo, o kayo ay inutusan to destroy. Hindi nyo man lang inisip na may panlaban palagi si Queen. And this mission serves the purpose. Ang masakit kung kayo ang ilalagay sa purpose na iyan. Katulad ni Duterte, sa huling sandali, sinabihan ko na ang pamilya, ayusin ninyo na alam din natin na hindi na siya iyan. O di ngayon, lahat kayo mananagot kasi kukunin natin ang katotohanan. Kukunin ko ang katotohanan. Kung buhay nga ba si Murad? Kung buhay nga ba si Miswari ninyo? O kung buhay ba yan ang hinaharap ninyo? Mismo si Sakurtan. Ang hindi ninyo alam, lahat iyan ay proseso on how to find the truth. At iyang katotohanan na yan ang siyang magbibigay ng tamang hustisya. Dalawa po yan. Walang katotohanan na ilalatag kung hindi sa purpose to achieve justice. Ngayon kayong mga lawyers, you twist the truth. You cover the truth. You tried to protect the lie
not the truth. And that's where you are going to be put into litigation for being a contributory in the downfall of the government. 2009, because I had been running away, as I said, because I do not want this kind of life wherein I will be put into the situation we're in. Talagang babuyin niyo mismo pagkatao ko. But wala akong magawa. Inuutusan ako. If I am not going to perform, who else will have the heart for the poor to save you from this class manipulation sa itong ginagawa nila na nilalagay kayo mga slave, mga alipin ng politiko. Nakita natin kahapon, maraming patay. At iyan ay ina-account ko sa Commission on Election. Sinong makukulong? Ang komisyoner, una. Kaya nga, nagpadala tayo ng Vacate Malacanang through the Imperial Decree 001. Meron po tayong tawagan para sa estado nito at nang makita nyo na hindi lamang iisa si Queen sa paggawa ng programa ng peace and prosperity at gawing gobyerno na kaaya-aya sa buong mundo. Kaya nga sabi ko, meron tayong pakikinggan. Ipo-phone patch natin para maintindihan ninyo. Lahat itong gawa ko ay dokumentado, silyado. I'm calling right now. Ayaw lang natin ilagay ang mga pangalan nila kasi alam natin na medyo may kailangan pa tayong gagawin. Hello? Hello. Good morning po, good morning. Isang warrior po natin. Ito, gusto ko lang ipakita sa buong mundo na meron akong mga katiwala, na meron akong mga trusted allies, na talagang sumusuporta day and night, preparing to embark into the right governance of the divinity of the Philippine Islands, Commonwealth Monarchy, Lupasug Empire. Welcome, ma'am. Pwede na po kayo at kayo ay ngayon sa buong mundo. Okay. Yes, good morning to all of us in this global earth, especially to you, our beloved mother. And hello po, hello. Hello, yes. Naka-phone patch po ikaw, naka-phone patch po. Okay po. Opo. To give you an update po, I was able to send via email your notice of no election, letter of instruction 002, Royal Imperial Decree 001, and your two international press release po. Okay. Office of the President, Office of the Vice President, and all senators, all governors, city and municipal mayors, and all Philippine and foreign embassies po ang napadalhan natin. Bilang at problema, as some of the email address were no longer available, but majority of them received, and then may nangyari po, as I was continuing sending the email, my email was blocked. Kaya hanggang doon lang po tayo, Queen Mother Ellen. Okay. Thank you. Aking isang kawal na magiting. Alam natin na lahat ng foreign embassies sa Philippines na pabigyan natin. Tama?
Lahat ng kabinete nabigyan, tama? Opo. Lahat ng Supreme Court, lahat ng barangay governors, mayors nabigyan. Ako yung nasabi ko lang po ang nabigyan kasi nakat na po yung email ad ko na block. Never mind. I have the copy and I have the CC copy that will prove that they were able to receive it. No worry, because this is the time wherein the system is being traced. Tayo na ngayon ang magti-trace because ginawa din nila iyan. Okay? So, anong mensahe niyo po sa buong mundo? Hello? To the world. Hello? Yes. Reading, nagiging masakal na po ang buhay natin dahil po ang ating Queen Mother Helen is working hard for our freedom and our freedom. Then po, hindi na natin. Okay. Maraming salamat po. Isang kawal natin sa kalawakan na nagpapadala ng mga mensahe sa iba't ibang bayan at sa buong mundo. Maraming salamat po. Babalikan kita mamaya. God bless. Bye. Hindi lang yan. Meron pa tayong isa. At meron pa tayo sa buong mundo. Yan ang sinasabi ko na lahat ito nakaano ngayon. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon na talagang dito nagkakaisa tayo lahat. Meron po tayong isa. Alam ko na nandiyan din. Hello, friend. Hello, naka-phone patch po tayo. Bye. Okay. Gusto ko lang malaman ang estado kasi nagbigay tayo ng State of the Nation para makita nila kung gaano kalawak na ang ginawa natin doon sa ano. Hindi ko muna ilabas ang iyong mukha at alam naman natin na talagang kailangan muna natin protektahan yung ating ginagalawan. Pero alam ko na lahat ito nakarating na sa iba't ibang bayan. Pwede po pakilahad, naka-live po tayo ngayon. Okay, magandang hapon po, mahal na Rina at mahal na Hari. So, lahat na po ng embahada, hindi lang po dito sa Pilipinas at sa buong mundo, ay nasinap po natin. Katunayan, hawak po natin ang lahat ng mga listahan ng mga embahada na nakatanggap na po. Maipapakita ko po dito sa screen na ngayon, nasa laptop po, ang makikita po natin na kumbaga, andito po yung lahat ng mga tawag nito, nakatanggap ng mga ahensya sa buong mundo para sa international email, Bank of International Settlement at saka ICG. So, natanggap na po lahat ng mga embahada sa buong mundo. At katunayan, nakikita po natin sa screen na talagang naibigay at natanggap nila. May mga or response ng mga ahensya at mga lahat ng mga ahensya na nakatanggap ng embahada. Maraming salamat po sa inyo. At least kahit papano nakikita nila na akala nila ganyaan lamang. So, Korte Suprema ng buong Pilipinas, aware po sila to vacate Malacanang. That's an order. Hindi po yan biro. Kaya maraming salamat, bye. Mag-usap tayo muli. At gusto kong ituloy mo yang ginagawa mo dyan dahil kailangan ko ng mga supportive documents into this live na ginagawa natin. I'll be back to you. Thank you very much. Yan. Buong mundo. Tell me kung ako ay nagkukulang sa inyo. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sinabihan na kita lahat ng aking coordination na sa iyo. Lahat ng kabinete mo binigyan na ng vacate Malacanang. Illegal ang electoral process ninyo. Bakit? I hold
the sovereignty. I hold the World Bank. Let's know more. I got the instruction. And today I'd like to reiterate again, as the world is witnessing the coming of our dear President, His Majesty, the President, Ferdinand Idurlin Marcos Sr., the President of the Philippine Islands, Commonwealth Monarchy, the President since 1975, nagparaya dahil binenta tayo mismo ng dilawan. Ngayon, sa lahat ng kabinete ni BBM, nandoon ang pruweba, the defiance. If you are really the son of your father, dapat ginampanan mo, sinalba mo ang pangalan ng tatay mo. Pero hindi. Ako na mismo magsabi sa inyo, lahat kayong Marcos sa politika, better do something to appease the real father that no one of you defended into the whole world. Hindi nyo man lang inisip na kahit anong gawin ninyo. Pumunta kayo sa China, kayo ni Irene. Binigyan lang kayo ng $10,000 para makauwi. Hindi pa ba yan sapat? Na ipatunay sa inyo na hindi kayo pwede mag-claim ng hindi sa inyo dahil buhay ang matanda. Kayong mga matatanda na nakikinig ngayon, galit kayo kay Marcos? Galit kayo sa mga ibang Marcos na mukha na nag-execute ng kasamaan. Pero ang totoo, makatao. Kaya nagtitiis, naglalakad sa kabukiran para bantayan ng kayamanan. Kayo, nasaan kayo? Pero hindi niyo alam. Nagtatrabaho kami para magdaog palad muli ang totoong pamumuno ng divine government. Voluntary surrender. Stop what you are doing. Kasi kahit anong gawin ninyo, hindi niyo makuha ang yaman. At iyan, the mystical body of the royalty ng buong mundo, mag-unite yan. You are thriving in the worst scenario after your defiance, BBM. Alam nyo, nag-usap kami ni Lola Fortuna Barba. Alam din ninyo yan. Buhay pa ang isa. Nakikab ilang mukha. Pero ang 8 ang siyang mananalo. Na siya mismo ang may puder sa bawat bangko. Yan ang ginawa ko. Pinatunayan ko sa buong mundo na buhay siya. Ngayon yung nagsabi na matagal ng buhay. Matagal ko nang sinasabi, hindi lumalabas. Bakit kailangan kong isaalang-alang ang kaligtasan? Kayo ba handa? Hindi. Handa kayo sa Peking Polymer. Nagmamakaawa kayo sa 500, sa 300, nagpapakamatay kayo, sanggain ang bala. Pero hindi nyo inisip ang grasya na para sa lahat ay inaayos ni Queen.
Bank Megara, alam na nila. Kayong mga claimants, nagbibitbit ng mga dokumento. Inaatasan ko ang NBI, National Bureau of Investigation, the CIDG, na lahat ng may hawak ng mga spurious documents, lahat ng mga accounts, dahil binalik na yan sa mother account. Hulihin na ninyo. Hulihin ninyo mismo ang mga gobernador, gobyerno, mga financial, mga budget and finance na nakikialam ng walang pahintulot kay Queen. Ngayon, prepare for the return of the President. Whoever will not adhere to my call will be subjected to litigations. Lahat kayong militar, sinabi ko na sa inyo noon, diyan sa Takurong, sinabi ko kayo, buhay si Apo Lakay. This is the primary reason that I am working day and night to defend the royal family. Kayo nag-aantay, naiinip, naghahangad na bayaran kayo. Kayong mga inutusan na nakalikom ng 22.8 million, dokumentado, silyado, deposited yan sa bangko ninyo. I am asking you now, sa ginawa ninyong Reformed PH na political party ni Ping Lacson at saka ni Hunasan, prove to me now that you are worthy in receiving that amount for the transitory program into divine governance and into the Philippine Islands Commonwealth Monarchy, Lupasog Empire. Do not use me for your own vengeance, for your own vindication, for your own self-interest. Lahat kayo mula pa 2009, biro ninyo harap-harapan, yung bukon-bukon ninyo Malacanang because of those spiritual government na ginamit ninyo, kapatiran ng spiritual. Kung isa-isahin ko kayo, magpapahiya din kayo. Kung walang proseso ako pinasukan, wala akong bibigyan ng hustisya. Ngayon, pahiya kayo. Quote lahat ng inyong constitutional rights. Quoted, illegal ang 1987 Constitution dahil merong Constitution na naka-imbang mula noon. Kaya nga illegal governance kayo. Bakit? Ino-honor ba yung inyong EDSA revolution? Only few. You did not include the entirety. Pero ang ginawa ko iba. I made the people understand that the real government will arise not from any political party ng gobyerno. It is coming from the royalty. It is coming from the Lupasug Empire. It is coming from the 66 plus 1 Commonwealth nations. Still, you want to disobey my order? Still military? Then, all the illegal printed polymer, who did it? Who made the approval, who made the printing, will be the one to be shoot to kill if you will not surrender now. Because I really told you, Central Bank, Bureau of Treasury, without any approval from the royal family, no one is allowed to print. And that is the
72 currencies all over the globe. You know that. Treasury, sinong reyna ninyo? Si Marikit? Si Marivic? Si Helen? The Tres Marias? Sino si Helen ninyo? And that's the one I'm going to really pin down kung sinong ginawa ninyo. I've been asking you to report. Do not use the law to me because I am a sovereign judge by virtue of the authority that has been given to me a long time ago as the beneficiary of all the heritage asset left behind our forefathers. Now it is documented. It is signed. It is confirmed, validated, concluded as the queen of the quintal Asian dollar that will be the currency of the global earth. I welcome His Excellency, our dear father, Ferdinand Edelin Marcos Sr. Your time has come, and I have prepared the road for your return, and the throne is still yours. Malaka yang depertuan agong. I have given it back to the rightful president of the Philippine Islands. Titulo de Propiedad 01-4 Protocol that is coming from the General Land Reform noong 1764 pa yan. The 01-3 kaya nga 01-4 that is from the Royal Crown of England. And now after I recovered that, it is already on the Royal Crown of the Philippine Islands monarchy, Lupasug Empire. That means the source of origin is the Lupasug. The federal Lupasug is there side by side with the queen, the King Mamay, the grandson. I had been telling you right from the start, my documentations given to the Senate, to the Congress, is to honor the source of origin, represented by Ama Ali. Give the freedom of the Bangsamoro, not the way that this peace talk, this BARM are doing. Nakalagay din yan sa 10 points na kailangan huwag paghiwalayin ang Mindanao sa Pilipinas. Pero right now, because of the 7 states of the Lupasug, the Luz Biminda, nagkatotoo na. You have made yourself into hot water. Because you didn't realize that as I watched day and night, I was able to see who are the orchestrators of this. In accordance to what I have made since December last year up to now, that all the takeovers, Ayala, Mega World, NAIA, all of this, the resolution, I am just waiting. And this is no ordinary job. That's why I told you, yung kahinaan ninyo, ginagawa kong aking strength to fight back and defend my right
as the rightful honor na binigyan. So the president is still Fem Senior. If BBM will not go down, then Malacanang will have the ruling. Because they are claiming all the mother accounts. Sa kaliit ng mga utak ninyo, ngayon isa-isahin kayo. Lalo na yung nagsasabi na si Queen Helen ay inuutusan at naghihingi ng tulong sa inyo. Ngayon, balikan ko kayo, nanalo ba kayo sa eleksyon? Manalo kayo kay matalo, pumasok kayo sa eleksyon, nagboto kayo, ilalagay ko muna kayo sa gilid at gugutumin ko muna pamilya ninyo. Punishment. Yung hindi bumoto at yung talagang sumunod, nandito sa kanan. Kayong mauuna. Yun ang ibig sabihin ng shutdown. I will shut you down from the graces that is going to be released by His Excellency Ferdinand Ederlin Marcos Sr. Ready na po iyan. Naayos ko na. Kaso lang, inintay ko ngayon sa araw ng ating Our Lady of Fatima. And you are all listening. And I thank you, Father, who really worked hard to defend the throne, the crown, the scepter, and the birthright of Lupasug Empire. And I thank you for recognizing the grandson of Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, of Haji Hassan Pasang, of Ama Ali, the living witness, that Sulu and North Borneo, the Royal Hashemite Sultanate of Sulu and Sabah, of King Solomon and Queen of Sheba, as the source of origin. My heart is very full of gratitude that now I can face anybody in the world with courage and bravery, that indeed I defended the Father who suffered more than enough to save the entire human race. You have suffered as I suffer. But no one can stop us now, because truth prevails and truth will save us all. I know na binigyan ko na kayo ng babala. Mga walang mudo, walang respeto, dahil ang hindi ninyo alam. Ginamit ko itong para mahawi ko kayo sa pagdating ng grasya. Ang gagawin mo ngayon bilang parusa sa iyo, Commissioner Erwin Garcia, isubmit mo sa akin lahat ng mga tao na nagrehistro na botante. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga tao na mga kandidato. At higit sa lahat, ibigay mo sa akin kung sino ang nag-distribute ng polymer para labanan ako sa pamamagitan ng mga politiko na nagtakbo. Bongbong and Sara are together. Hindi totoong nag-aaway-away. Nilalaro kayo sa bayanan. They are all Dilawans. If he is the son of my father, he could have fight
for the right principle and the right protocol of the old man Apu Lakay. Aimee, Irene, the truth is truth. Stand for it. Ang iniwan ni Lola Fortuna sa akin mabigat. Helen, hindi ko nagampanan ang aking role. Tapusin mo, ayusin mo. Ngayon, kung sino pang nagpapanggap na Lola Ilaw, lumabas na kayo. Because hindi nyo kayanin ang justisya ng Divino Gobyerno. Huwag ninyong subukan pa. Dahil lahat ito ay pinrograma na. If I were you, those that did not vote, those that did not rehistro, bring out the banner. Go to the street and proclaim and be one with me. The success of the new generation. I have called the bishops and I have already informed them that I hold the truth, that I hold what has been implemented before that they have let the true president out of Malacanang. The banner, ang bagong lipunan. Galit kayo dahil lumabas ang Marcos? Galit kayo dilawan? Ang hindi niyo alam, buhay, patay, patay, buhay. And Benignos Aquinos will always defend Apu Lakay. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan. Mag-best friend, magpinsan. Ipinagkalulo lang ng dahil sa kayamanan. Pero ngayon, in 1983, nung pinatay Kuno, I really vowed to myself that one day I shall find the truth. And I did. I am not scared of any one of you. I have outsmarted fear in my life. I had been the soldier of light since the day I was born. If you still do not believe in this mission and try to defy my order, you better leave Philippines now, or Maguindanao or Sulu, before you will be given the punishment as intended for all of you who committed the crime of conspiracy and the crime of killing the people. Many are asking, paano kumusta pong eleksyon? Ha, 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 ha. Mga buhang, mas buhang kayo. Bakit? Wala na kayo sa linyahe ng beneficiary ng mother account. Dito kayo dahil sumunod kayo sa demonyo. Sumunod kayo sa eleksyon. Sumunod kayo sa mga taong nagbuyo sa inyo nang dahil akala nila sila ang kaligtasan nyo. Sorry, that is the meaning of shutdown. I shut you down. Not to be part of this holy mission because you tried to make me suffer and humiliate me, attack my morals, my dignity, and my spirituality. As the president is now
arriving. You accept him or not. As the queen, I have already reinstalled him. I have given him the rightful authority as the Queen Elizabeth III. I have already advised the World Bank, the Bank International Settlement, the World Court, the ICJ, OIC. The IMF is me and Apo, but still I am giving you all the chance to voluntarily surrender, all of you, trustee, administrator of the assets, all central banks of the world, come back to the lender, yung nagbigay sa inyo ng loan. Pag-usapan na. Dahil ang presidente lamang ang nakakaalam ng ginawa niya. My dear Tatang, patawad kung inuunahan kita, pero alam ko, panahon na. No one can hurt you again. If they have not defended you in the name of Marcos, as Helen Panulino, I have defended you my life. Do whatever it takes to save the entire human race. Binuhay ka ng Oma, ng Diyos Ama. Binuhay si Ama Ali. Binuhay ang mga lolo para patunayan muli na mas makapangyarihan pa rin ang divino gobyerno over the political and military government. As I made my mission, as I have done this, at this very hour, I gained the last laugh. Ang huling halakha ay ako. Dahil lahat sila tinalo ko sa pamamagitan ng armas ko. God is my armor. Truth is my banner. And justice is my passage to reach the goal. And my goal for the resolution of the global climate change, global financial crisis, global health crisis, been resolved because the holder of mother account is still the Mother Queen, Elizabeth III. And I thank you, Father, for giving me that power and authority, together with the grandson, Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Razak, Sharif Al-Sultan Gamar bin Abdul Kapar, Jamalul Kiram III. We have surpassed all the trials and the tribulation. We got almost killed many times. But now I can thereby say we won over all of them. And I welcome my children to stand for the right, defend the royalty. All of you children all over the world, be with me in implementing divine justice,
I know that kahit sino sa kanila I need to blow my nose. I make face because I am not used to anger. I only become angry when you have to attack Raja Mamay, Apu Lakay, my family, my children, the lolos, all of this. However, I would always ask each and everyone to clean our hearts and our soul so that the implementation of divine justice will be easy for all of us. Tayong mga pinili, the chosen few, as the Bible says, 144,000. Saan na kayo? Ito ang isang bagay na binibigyan ko ng pansin. Gusto niyo ng yaman? Gusto niyo ng magandang buhay? Sumunod kayo sa inuuutos ng makapangyarihan. You have made me suffer. It's okay. Huwag niyo na dagdagan ang sakit na dinaramdam ng mahal ko sa buhay. Lahat kayo may pagkakataon. Lahat kayong binigyan ng otoridad. Pera yan. Pero ang pagmamahal ni Queen, sana huwag ninyong iwanan. Lahat kayo tinatanaw ko. Maliit ke malaki ang binigay ninyo sa akin. May gantimpala yan. May bayad yan. Pero pag gumawa kayo ng hakbang nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos at ng Allah, bibultahan kayo ng batas ng sovereign niya. What makes Queen as the Queen? Because I am chosen by Him who sent me. You may never accept me as I am. You may be the enemies of the Black Force. But still one day, you shall see that I am the Queen. Queenship is not an easy job. However, if I have a father who can implement what he has done, a delayed success, then the Queen will be there to share to all the children. I thank Raja Mamay, despite of all the pains that he underwent. He was able to understand that life is meaningless without each other's love. A mother will always fight for the protection of the family. And I asked each and everyone to cooperate. At this time, I know many of you, Malacanang, cabinets, Congress, Senate, watching. Because as I told you, every mistake that you have done will become my ace to make a decision to do my verdict as the Queen of Justice. The Queen is not only the poor
ones that you see in the street, as you can see, the transformation of the Queen. From the pauper that you accused of, to the high-ranking figure of the world, is already emerging into the global earth. It is not the way that you think of. It is the principle of being chosen as the Queen of humanity. I know that I had been trained. I had been groomed with the purity of heart and the refinery of a character to be a rallying point to save Philippine Islands, to save our family. Kaya nagpapasalamat ako na lahat kayo nakatingin ng diretso. Kayo ba ay kaalyado ko? O kayo ba ay inatasan para sirain ako? O kayo ba ay inutusan para harangin ang divine mission na ito? Lahat tayo tinawag. Pero kung ayaw ninyong sumunod, nasa inyo. Prepare. Welcome with a good heart. Ang presidente ay siya pa rin. Anong gagawin ng nakaupo sa Malacanang? As I have ordered, vacate Malacanang. Kilala mo ang tatay mo. Kilala mo kung sinong tinutukoy ko. At alam nyo rin kung paano ang mga ganitong senaryo ay nangyayari. Lumalaban ako dahil alam ko kung sino siya, ano siya, at kung saan siya galing. Alam ko rin kung saan ako at saan ako pupunta. If you know how this mechanics, then you can be with me, work with me, side by side, front in all of this. I thank you, our dear Princess Maya of the United States, Princess Rada, and all my team in the Western Hemisphere. I am preparing for the new side of publicity, wherein I will be touching the sacredness of this letter of instruction. I wanted to give you now, but as I said, slowly but surely. Alam na ninyo na ang buhay ay buhay. Pero kung ayaw niyong tanggapin, sabi ko nga sa inyo, dalawa lang ang linya. Election, no election. Dilim at liwanag. Naniwala o hindi. Ganun lang. Pero paano kung lahat ito ay nandiyan na?
Nasa inyong desisyon. I'll give it to you. For those attackers, those nagbabas, salamat. Hindi niyo kilala si Queen. Dapat kinilala niyo muna bago kayo gumawa ng hindi maganda. Pero ganun pa man, ginagamit ko yan para ma-implementa ko ang sunod ko na hakbang, which is the implementation of justice. Thank you all over the globe. You will be informed properly. Since all the embassies were given already the notice, then you know where to find the president. Mabuhay! President Adrian Marcos Sr. Nagulat kayo, ano? Mabuhay! Lahat ng mga anak na talagang nasa kanya. Tumutulong sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat. And salamat kay Radya Mamay for always proclaiming Apulakay. Salamat din sa mga lolo na nagpo-proclaim kay Apulakay. Salamat din sa mga lola na nagsustain as the protectorate ng dahil sa akin. Lola, magandang balita. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang buhay sa bagong gobyerno na ating ni-restore, ni-reinstall ang bagong lipunan. Ferdinand Adrian Marcos Sr. Masalam